Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 3, Week 4. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagtukoy sa katotohanan at opinyon ng tekstong impormatibo o talambuhay at wastong gamit ng pandiwang imperpektibo. Day 1. Ngayon ay papangkatin ang klase sa 3 grupo. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat na sasagot sa mga tanong mula sa tekstong tinalakay sa nakaraang aralin. Mahalagang maunawaan at mabalikan ang mahalagang impormasyon mula sa tekstong tinalakay sa nakaraang aralin. Ang mapipiling kinatawan na sasagot ay patatayuin sa harapan ng klase. Para sa bawat tamang sagot ay sasabihin niya ang mga katagang aabante ako o aatras ang kabilang grupo. Unahang makatatlong abante para matapos ang gawain. Maaaring magtulungan ang pangkat subalit tahimik lamang na sasabihin o ibubulong ang mga tamang sagot sa napiling kinatawan ng grupo. Bibigyan ng tigi-isang flaglets ang bawat kinatawan. At kung sino ang mauunang makapagtataas ang siyang sasagot. Bibigyan lamang ang bawat kinatawan ng 5 segundo upang sabihin ang tamang sagot. Narito ang mga halimbawang tanong. Una, sino ang kauna-unahang atletang Pilipinong weightlifter ang nagwagi sa gintong medalya sa Summer Olympics? Pangalawa, saang lungsod ginanap ang 2020 Summer Olympics? At pangatlo, saang lungsod sa Mindanao lumaki si Heidelin Diaz? Pang-apat, ilang taon si Heidelin Diaz nang magsimulang maglaro ng weightlifting? At panglima, anong taong unang nagwagi si Heidelin Diaz ng gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Thailand? Magaling mga bata! Ngayon, isulat sapat lang kung ikaw ay sang-ayon o di sang-ayon sa bawat pahayag, batay sa sariling reaksyon. Magaling! Ating talakayin ang pagtukoy sa katotohanan at opinyon ng tekstong impormatibo o talambuhay. Ngayon ay sasagutin ng mag-aaral ang panimulang tanong bago basahin ang teksto. Una, ano sa tingin ninyo ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Pangalawa, may mga palatandaan kayang pahayag upang matukoy ang katotohanan at opinyon? At pangatlo, narinig na ba ninyo ang pahayag na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Magaling mga bata! Hahatiin sa 4 na pangkat ang klase at ipapabasa sa bawat pangkat ang itinalagang talata. Matapos basahin ang bawat talata, ay tatawag ang guro ng sasagot sa tanong na nakaugnay sa nilalaman ng teksto. Ating basahin ang talambuhay ni Lea Salonga. Si Lea Salonga ay isang kilalang mang-aawit at aktres sa Pilipinas.
Nakamit niya ang pandaigdigang kasikatan dahil sa kanyang kahusayan at kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang papel sa teatro at pelikula. Siya ay ipinanganak noong Pebrero 22, 1971 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Feliciano Genuino Salonga, isang opisyal sa hukbong dagat ng Pilipinas, at Maria Ligaya Alcantara, na may lahing Tsino at Espanyol. Sa edad na 7 taon, nagsimulang kumanta at umarte si Lea sa mga lokal na produksyon at sa edad na 10, nakakuha siya ng kanyang unang profesional na papel sa musical na The King and I bilang si Princess Ying Yawalak. Noong 1981, nanalo siya ng pangunahing papel sa musical na Annie at sumali rin sa cast ng The Sound of Music bilang isa sa mga anak ni Von Trapp. Ang pagyabong ng kanyang karera ay nagsimula noong 1989 nang siya'y mapiling gumanap bilang Kim sa musical na Miss Saigon, na nag-premiere sa West End, London. Ang kanyang magaling na pagganap ay kumuha ng malalaking papuri. Kabilang dito ang pagkapanalo niya sa prestigyosong Olivier Award para sa Best Actress in a Musical. Matapos ang kanyang tagumpay sa Miss Saigon, inimbitahan si Lea na mag-audition para sa papel ni Jasmine sa animated film ng Disney na Aladdin. Ang kanyang version ng A Whole New World ay nagbigay sa kanya ng nominasyon para sa Academy Award para sa Best Original Song, at siya ay naging unang babaeng Asyano na nanalo ng Tony Award para sa Best Actress in a Musical. Bilang isang kilalang mga awit at aktres, marami nang nagawa si Lea Salonga sa Pilipinas. Narito ang ilan sa kanyang mga nagawa. Nagpakita siya ng kanyang suporta sa iba't ibang kampanya para sa kabutihan ng bayan, kabilang ang kampanya para sa edukasyon, kalikasan, at karapatang pantao. Isa siya sa mga nagtatag at nagsusulong ng Philippine Educational Theater Association or PETA na naglalayong magbigay ng edukasyon at pag-unlad sa mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng sining. Nagbibigay siya ng kanyang oras at talento sa mga proyekto ng United Nations Children's Fund or UNICEF sa Pilipinas upang matulungan ang mga batang nangangailangan. Siya ay nagtayo ng Lea Salonga Foundation na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga kabataang may potensyal sa sining. Bilang isang magaling na mga awit at aktres, siya ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang paglahok sa mga pang-internasyonal na proyekto, kabilang ang Miss Saigon at Les Miserables sa West End, London at Aladdin ng Disney. At panghuli, siya ay nagtanghal din ng mga konsyerto sa Pilipinas at nagbigay ng inspirasyon at aliw sa kanyang mga tagahanga. Sa personal na buhay, maraming aral ang maaaring mapulot ng mga tao sa buhay ni Lea Salonga. Una, si Lea ay isang ehemplo ng pagiging matyaga at determinado sa kanyang propesyon. Mula sa kanyang pagkabata, nagsikap siyang matuto ng mga awitin at patuloy na nagsanay hanggang sa naging isa siyang magaling na mga awit. Kahit sa paglipat niya sa ibang bansa at sa pagsabak sa iba't ibang proyekto, hindi siya nagpatinag sa kanyang pangarap at patuloy na nagtrabaho para makamit ang mga ito. Pangalawa, si Lea ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtitiyaga sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Bilang isang artista at mga awit, hindi siya naging kontento sa kanyang mga natutuhan at patuloy na naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang kasanayan. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong universidad at nagsanay sa iba't ibang musikal na nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanyang propesyon. At pangatlo, si Lea ay isang modelo ng kababaang loob at kabutihang asal. Kahit na siya ay isang sikat na artista, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy na nagbibigay ng oras at tulong sa kanyang kapwa. Nakita rin sa kanyang mga pagpapahayag sa media na siya ay isang tapat na asawa, ina at isang responsableng mamamayan. Si Lea Salonga ay isang modelo ng tagumpay, determinasyon,
pagtsatsaga, may pagpapahalaga sa edukasyon, kababaang loob, kabutihang asal, at pagsisikap sa pagtulong sa kapwa. Ang mga sumusunod na tanong ay sasagutin ng mag-aaral batay sa talatang kanilang binasa. Anong larangan nakilala si Lea Salonga? Ilang taon si Lea Salonga nang magsimula siyang umarte at kumanta? Anong tagumpay ang nakuha ni Lea Salonga noong 10 taong gulang pa lamang siya? Paano nagsimula ang karera ni Lea Salonga sa mga teatrikong palabas? Ano-anong mga prestihiyosong pagkilala ang napanalunan ni Lea Salonga? Ano-anong naiambag ni Lea Salonga sa bansa bilang isang aktres at mga awit? Ano-anong mga katangian ang magsasabi para maging modelo ng kanyang kapwa si Lea Salonga? Ano-anong aral sa buhay ang maaaring mapulot ng bawat isa batay sa karanasan ni Lea Salonga? At panghuli, ano-anong mga katangian ang magsasabi para maging modelo ng kanyang kapwa si Lea Salonga? Magaling mga bata! Pagbabalik sa panimulang tanong. Una, sa iyong palagay, ano ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Pangalawa, may maituturi kayang mga palatandaan na pahayag upang matukoy ang katotohanan o opinyon? At pangatlo, narinig na ba ninyo ang pahayag na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Magaling! Ngayon ay sagutan ang mga tanong ng matapat at tuwiran. Una, sa iyong palagay, bakit mahalagang maipahayag ang sariling reaksyon ng isang tao? Pangalawa, ano-anong pahayag ang iyong sinang-ayunan at alin naman ang hindi? Bakit? Magaling! Isalaysay ang mahahalagang detalye sa napakinggan o binasang talambuhay na nasa itaas. Sumulat ng sariling argumento ukol dito. Gawin ito sa iyong papel. Gamitin mo ang rubric sa ibaba para sa kabuuang ayos ng iyong ginawa. Day 2. Mga bata, suriin ang bawat pahayag sa ibaba. Isulat sa iyong papel kung ito ay opinyon o katotohanan. Magaling! Iguhit ang masayang muka kung ang pahayag ay isang katotohanan o puso kung ito ay isang opinyon. Ating talakayin ang katotohanan at opinyon. Ang katotohanan ay ito'y mga pahayag na batay sa totoong kaganapan at may mga batayang pinagmulan. Maaaring ito'y bunga ng mga pag-aaral, maaari rin namang ito'y nakabatay sa mga limbag sa teksto.
Sa makatwid, may mga sanggunyang maaaring tingnan upang ang isang impormasyon o kaalaman ay masabing totoo. May mga ilang palatandaan para makilala ang isang pahayag na nagsasaad ng katotohanan. Halimbawa, ayon sa, batay sa resulta, mula sa pahayag ni, mababasa sa, pinatotohanan sa pag-aaral ni, at iba pa. Narito ang ilang halimbawa na gamit sa pahayag. Ayon sa tekstong binasa, si Lea Salonga ay naglalaan ng kanyang oras at talento sa mga proyekto ng United Nations Children's Fund or UNICEF sa Pilipinas upang matulungan ang mga batang nangangailangan. Batay sa resulta ng pag-aaral, may 8 iba't ibang kahusayan ang mga tao o kilala sa tawag na multiple intelligences. Opinyon. Ito ay tumutukoy sa pananaw ng isang tao o ng isang pangkat. Ang opinyon ay maaaring pasubalian kung may mga diskursong makapagsasabi ng mas higit na totoo. Ito'y mga personal na haka-haka o palagay lamang ng isang tao. Wala itong tiyak na basehan maliban sa sariling paniniwala ng isang taong nagsasabi nito. May mga halimbawang pahayag rin na nagsisilbing palatandaan para masabi ang isang diskurso ay opinyon lamang. Halimbawa, para sa akin, palagay ko, nakikita ko, palagay ko lamang, sa tingin ko, sa aking pakiwari, kung ako ang tatanungin, buo ang aking paniniwala, at iba pa. Narito naman ang halimbawa kung saan ay ginamit sa pahayag. Sa tingin ko, mas magiging mahusay ang isang tao sa kanyang napiling larangan kung patuloy niya itong pauunlarin. Para sa akin, dapat ay hindi pinagmamayabang ang aking talento. Sa halip, ito'y binabahagi upang maging inspirasyon ng ibang tao. Mga bata, muling balikan ang talambuhay ni Lea Salonga. Isulat sapat lang bago ang bilang ang malaking titik na K kung katotohanan ang pahayag at malaking titik na DK kung di katotohanan ang isinasaad sa pahayag. Magaling mga bata! Ngayon naman ay magbibigay ng sariling opinyon ang mag-aaral batay sa tanong na ibibigay ng guro. Gagamit ng mga palatanda ang pahayag upang maipakita ang sariling opinyon batay sa nasabing tanong. Isusulat ng mag-aaral sa kabilang hanay ang kanyang opinyon batay sa sinasaad ng tanong. Sa iyong pagsusuri, bakit mahalagang matukoy ang mga impormasyong nagpapahayag ng katotohanan? Mga bata, sumulat ng isang maikling talambuhay ng iyong hinahangaang tao dahil sa kanyang taglay na talento, mga awit, artista, manlalaro at iba pa. Kinakailangan ang mga impormasyon na nakapaloob ay may katotohanan at iwasan ang paggamit ng mga pahayag na nagtataglay ng mga opinyon. Tiyaking gumamit ng mga sanggunian upang maging masinop ang bubuuing talambuhay. Narito ang rubrics para sa pagmamarka. Day 3. Mga bata, ano nga ba ang talambuhay? Basahin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
Magaling! Ngayon ay sagutin naman natin ang mga sumusunod. Una, sa iyong palagay, bakit mahalagang maipahayag ang sariling reaksyon ng isang tao? At pangalawa, ano-anong pahayag ang iyong sinang-ayunan at alin naman ang hindi? Bakit? Ating talakayin ang wastong gamit ng pandiwang imperpektibo. Tingnan ang mga pahayag. Suriin ang may salungguhit na salita. Tingnan mabuti ang kayarian ng bawat salitang may salungguhit. Magaling mga bata! Tandaan, mahalagang mabanggit sa mag-aaral na ito'y mga salita na binubuo ng salitang ugat at mga panalapi na nagsasaad ng kilos. Katuturan o kahulugan ng pandiwa, mga pahayag at o salita na nagsasaad ng kilos, galaw o isang gawa. Ang pandiwa ay maaaring mabuo sa isang salitang ugat at panlapi. Narito ang mga halimbawa. Ang aspektong imperpektibo. Ito ang katumbas ng nakasanayang tawag sa kilos na isinasagawa ng kasalukuyan o pangkasalukuyan. Tandaan, upang matulungang matukoy ang aspekto ng pandiwa, nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagtukoy ng anyong pawatas ng salitang nagpapahayag ng kilos. Tingnan ang halimbawa. Mahalagang paalala, ang mga salitang nabanggit sa aspektong imperpektibo ay kakikitaan ng pag-uulit sa unang baybay ng salitang ugat. Maaaring magbago ang posisyon nito. Maaaring mahiwalay ang isang titik at magkaroon ng panlapi sa pagitan nito at maaari rin naman sa magkasunod na pantig ito makikita. Isulat sa aspektong imperpektibo ang mga salita at gamitin ito sa isang makabuluhang pahayag. Magaling mga bata! Bakit mahalagang nagagamit ang aspekto ng pandiwa sa isang pahayag? Ngayon, dugtungan ang pahayag na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang espasyo. At bilugan ang pandiwa sa bawat pangungusap.
Day 4. Mga bata, sa pagsusulat ng isang tekstong impormatibo, bakit mahalagang naglalaman ito ng mga makatotohanang impormasyon? Magaling! Gumupit ng mga larawan ng iba't ibang gawain sa tahanan at pamayanan na nagpapakita ng kilos o galaw sa isang pangyayari. Gamitin ito sa pangungusap. Tukuyin ang aspekto ng pandiwa na may salungguhit. Isulat sa patlang ang titik A, B o C kung saan ang A ay aspektong pangnagdaan, naganap o perpektibo. Ang B naman ay aspektong pangkasalukuyan, nagaganap or imperpektibo. At C, aspektong panghinaharap, magaganap o kontemplatibo. Magaling! Ngayon, hahatiin sa 4 na pangkat ang klase. Magbibigay ng kategorya ang guro hinggil sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw, mga gawain sa bahay, sa opisina at iba pa. Pipili ng isang aktor o gaganap sa kilos ang bawat pangkat. Isusulat nila sa isang malinis na papel ang kanilang sagot. Ang nararapat na isasagot ng bawat pangkat sa salitang nagsasaad ng kilos ay nasa aspektong imperpektibo dapat. Ang unang pangkat na makakakuha ng 3 puntos ang idedeklarang panalo sa gawain. Ating talakayin ang anunsyo sa poster bilang isang tekstong visual. Ang anunsyo ay isang paraan ng pagpapakalat ng impormasyon upang humikayat ng mga tao na makibahagi, makiisa, makialam at magkaroon ng kaalaman hinggil sa isang partikular na gawain. Maaaring makita sa iba't ibang forma o estilo ang anunsyo, maaaring mapanood sa telebisyon, marinig sa mga radyo o makita sa mga poster. Sa mga tekstong visual, katulad ng poster, ang bawat anunsyo ay nagtataglay ng iba't ibang layunin gaya ng mga sumusunod. Una, nanghihikayat na makilahok sa isang gawain. Pangalawa, nagbibigay ng mahahalagang impormasyon, halimbawa, mga dapat tandaan sa panahon ng kalamidad. Pangatlo, nagbibigay babala sa mga maaaring masasamang dulot ng isang gawain. Pang-apat, nagpapabatid tungkol sa mga mahahalagang kaganapan sa paligid. Ngayon ay ating talakayin naman ang pagsusuri sa visual na anunsyo. Mga bata, pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga tanong. Batay sa nakasulat na visual na patalastas, ano ang layunin nito? Mula sa visual na patalastas, sino-sinong individual ang hinihikayat nito? Sa iyong palagay, paano mo mahihikayat ang iyong kapwa na lumahok sa mga ganitong patimpalak? At ano-anong pahayag ang iyong sinang-ayunan at alin naman ang hindi? Bakit? Ngayon mga bata, isulat ang nawawalang pandiwa upang maipakita ang 3 aspekto nito. Day 5, ikalawang lagumang pagsusulit. Mahusay mga bata!
end of Week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!